Kung anong tiyaga ang kailangan para makabuo ng isang walis tingting, ganun din naman daw karaming tiyaga ang kakailanganin para maikot ang lahat ng waterfalls sa Ginyangan. Ang mga talon kasi dito, mahigit 40. Ang dami naman, 40 talaga. Ito ang Banot Falls at isa sa pinakasikat na falls ng bayan. Actually, pagdating pa lang natin dito, parang pwede to. I mean, we've had our fair share of, waterfall featuring, and this is actually one of the really nice ones. Kapag maganda yung sikat ng araw, nakikita natin yung magandang visibility ng falls. Yung tubig niya kasi ay hindi masyadong deep. So, yung lupa pa ay light. So, pleasing to the eyes. Not only that, yung rock formation na dinadaanan ng tubig ay medyo picturesque din siya. There's a cave, so there's another chance of, I guess, another element to the waterfalls para lang ma-shoot at ma-post sa social media. May 20 minutes na lalakarin bago marating ang falls. Pero sa mga not into walking, pwedeng pumunta sa kanilang ATV. Ride in style. Okay yung ATV if that's an option. Pero okay din yung trek. And sometimes, people prefer trekking. It's not just more cost efficient, but it's also like, it's a more fulfilling experience dahil ito yung reward after your 20-minute trek. Ang mahigit 40 falls sa kanilang bayan, isang tao lang daw ang nakadiskubre. Ang senior high school teacher na si Erwin. Paano nga ba maghanap ng falls? Sa direksyon ng hangin? Moisture ng lupa? O sa tunog ng kalikasan? Samahan nga natin si Erwin. Balita ko kasi may bago siyang discovery. Kahit ako nagulat na within the vicinity ng town proper ng Ginyangan ay may nag-exist na waterfalls. Paano ba makahanap ng falls? Bali, tanong-tanong lang po sa barangay. Tatanong ka sa barangay? Tatanong lang po sa barangay. Or yung mga locals po dun sa barangay po. Especially pag may nakita po ako na may mga malalaking tubig sa tabing kalsada po. May pinanggagalingan yung tubig. May pinanggagalingan. So nagtatanong-tanong po ako. Ayan. Ito yung indicator ko minsan, madalas, na kapag may ganitong ilog or sapa, ito yung palatandaan ko na possible may talon sa taas nito. So ito yung sususugin natin pataas para malaman kung talagang may talon nga dito. Pag nakakarinig na ako sir na parang medyo may lagaslas na, yun na. Narinig mo nga naman no? Kahit na few hundred meters, no? Matapos ang 30 minuto ng paglalakad, falls confirmed. Wow! Wow, lamig! Wow! Kung extremely adventurous, gaya ni Erwin, paalala ng biyeheros, kailangan pa rin ng sapat na pag-iingat sa pag-explore ng mga bagong lugar. Ano, nabitin ka sa biyahe? Cool! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!